Pengen tubig. Yun. Magandang araw sa inyo mga bata! Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa dalawang magkapatid na magkaiba ang ugali at kung paano nasusubok ang kabutihan ng isang tao. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang gantimpala ng kabaitan. Sa kwentong ito, matutuklasan natin na ang kabaitan ay hindi kailanman nasasayang at ang masamang ugali ay may kaakibat na kaparusahan. Halina't pakinggan natin. Noong unang panahon, may isang babae na may dalawang anak na babae. Ang bunso, ang paborito ng kanilang ina. Kahawig niya kasi ito sa ugali. Madalas itong magalit, palasagot at hindi marunong tumulong sa iba. Samantala, ang panganay na anak ay kabaliktaran ng kanyang kapatid. Siya ay mabait, masipag at laging handang tumulong sa kapwa. Ngunit, sa kabila ng kanyang kabutihan, hindi siya mahal ng kanyang sariling ina. Madalas pa siyang pinapagalitan at pinapagawa ng mabibigat na gawain sa bahay. Isang araw, tinawag ng ina ang kanyang panganay na anak. Maria, pumunta ka nga sa balon, sa gubat at umigib ka ng tubig. Kailangan natin ng tubig dito sa bahay. Opo, inay. Papunta na po ako ngayon, sagot ni Maria. Kahit pagod mula sa mga gawaing bahay, hindi nagreklamo si Maria. Tahimik siyang kumuha ng banga at naglakad papunta sa balon na matatagpuan sa gubat. Mahaba ang kanyang nilakad, ngunit tiniis niya ito upang makatulong sa kanilang tahanan. Habang siya ay umiigib ng tubig sa balon, may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Mukhang pagod at uhaw ang matanda. Iha, maaari bang makahingi ng kaunting tubig? Uhaw na ako at napagod sa aking paglalakad. Hindi nagdalawang isip si Maria na tulungan ng matanda. Opo, nanay, sandali lamang po at bibigyan ko po kayo ng malamig na tubig. Maingat na sumalok si Maria ng tubig mula sa balon at ibinigay ito sa matandang babae. Napangiti ang matanda matapos uminom. Ngunit biglang nagbago ang kanyang anyo. Ito ay naging engkantada. Maraming salamat sa iyong kabaitan, mabait na bata. Ako'y isang engkantada na nag-anyong matanda upang subukin ang kabutihan ng mga taong aking nakakasalubong. Nagulat si Maria sa kanyang nalaman. Engkantada po kayo, hindi ko po inaasahan. Sumagot muli ang engkantada. Dahil sa ipinakita mong kabaitan at paggalang, nais kitang gantimpalaan. Simula ngayon, sa tuwing magsasalita ka, may lalabas na bulaklak at mamahaling bato mula sa iyong bibig. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sagot ni Maria. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanyang bibig ang mga rosas, perlas at mga kumikislap na diamante. Nang makauwi si Maria sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Maria,
Bakit ang tagal mo? At ano ang iyong kumikislap sa sahig? Nagulat ang ina nang makita ang diamante at perlas. Ano yan? Paano nangyari to? Ipinaliwanag ni Maria ang nangyari sa balon. Sabi ni Maria, may matandang babae po na humihingi ng tubig. Tinulungan ko po siya at sinabi niyang isa siyang engkantada. Nang marinig ito ng ina, agad siyang nainggit. Naisip niya kung mangyayari iyon sa panganay, ay maaaring mangyari rin iyon sa kanyang paboritong anak. Kaya pumunta ang ina sa kanyang bunsong anak. Ana, pumunta ka rin sa balon. Gawin mo rin ang ginawa ng kapatid mo. Nagpunta ang bunso sa balon, ngunit hindi siya masaya. Habang naghihintay siya roon, may lumapit na isang magandang babae, nakasuot ng maringal na damit. Ito rin ang parehong engkantada. Dalaga, maaari ba akong makahingi ng kaunting tubig? Nauuhaw ako. Ngunit sumagot ang bunso. Hindi ako pumunta rito para magbigay ng tubig sa iba. Kung gusto mo ng tubig, ikaw na lang ang kumuha. Nalungkot at nagalit ang engkantada sa kanyang narinig. Dahil sa iyong kabastusan at masamang ugali, bibigyan kita ng kaparusahan. Simula ngayon, sa tuwing magsasalita ka, ahas at palaka ang lalabas mula sa iyong bibig. Sumagot ang bunso. Ano? Sa sandaling nagsalita siya, biglang lumabas ang palaka at ahas mula sa kanyang bibig. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, nagulat ang kanyang ina. Ano ang nangyari? Tanong ng kanyang ina. Ngunit, sa tuwing magsasalita ang bunso, lumabas lamang ang mga palaka at ahas. Samantala, nakilala ng isang prinsipe ang mabait na si Maria. Humanga ito sa kanyang kabaitan. At ang sabi ng prinsipe, hindi ang mga diamante ang hinangaan ko, kundi ang iyong mabuting puso. Kalaunan ay pinakasalan ng prinsipe si Maria at sila ay namuhay ng masaya. Ang kwentong ating narinig ay paalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kabaitan at paggalang sa kapwa ay laging may gantimpala. Ngunit ang masamang ugali, inggit at kawalan ng respeto sa iba ay maaaring magdulot ng kaparusahan. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kanyang puso at sa kanyang ugali. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig.